Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Cancer for today. We have the Seven of Swords. Ayan. So, maaaring meron mga kasinungalingan dito na ginawa ang ibang tao sa inyo. So, be careful, no? Be vigilant at saka mag-ingat kayo sa mga nakakausap ninyo or mag-ingat kayo sa mga impormasyon na nare-receive ninyo na wag agad-agad paniniwalaan, no? Lalo na kung mga critical na bagay. Pag-isipan ninyong mabuti, discern kung ano ang totoo or kung totoo nga or hindi. Or, you may need siguro to verify information before ninyo totally na paniwalaan yan, ano? So, maaaring may mga ganon. There could also be cheating around you, no? Meron din mga pangbubudol, pang-scam na maaaring mangyari around you dito, Cancer. Kaya, it might affect you directly or maybe hindi rin, depende sa inyong sitwasyon, ano? So, this is a general reading, so this is not going to resonate with everyone. So, kunin nyo lang kung ano po ang nagsasakto sa inyong sitwasyon. But for those people na wala namang ganitong sitwasyon, na naloko kayo, na pagsinungalingan kayo, careful na lang muna kayo sa ngayon, no? Habang ang energy na to is in your horizon. So, what else? We have Two of Wands. Meron ditong magandang planong binubuo kayo, no, Cancer. Parang nandun kayo sa pag-explore, no, ng new ideas, pag-explore ng inyong mga plans, no. So, maaaring may kino-consider kayo na iba't ibang klaseng bagay dito. Parang meron, ang na-pick up ko dito, parang may tinitimbang kayo. You're weighing things out, no. Kasi, parang nag-i-establish kayo dito ng isang konkretong desisyon or isang konkretong plano, no? So, parang you're weighing things out dito, no? About something na napakahalaga sa inyo. Which one is more important than the other, no? Parang ganun. Kaya, tinitimbang-timbang ninyo dito. So, you're on the planning stage, no? You are, making plans for the future. Naghihintay lang kayo dito siguro ng kasi parang handa na to eh. Hinanda ninyo na, nakapagplano na kayo, nakapag-strategize na kayo. Ang tinitignan nyo na lang dito, when are you going to implement that plan? Ay kung ano itong mga plano ninyo, inihintay nyo na lang ang divine timing, ano? Para makasiguro lang kayo na everything is, is okay na. No, yung parang everything is ready na, kumbaga sa paligid ninyo. Kaya doon din yun din ang hinihintay ninyong pagkakataon na ma-feel ninyo na ito na yung tamang panahon para i-roll out nyo na yung gusto ninyong i-roll out, diba? So, we have King of Wands. Ayan. So, feels like you are going to embody the energy of the King of Wands sa ngayon, ano? Maybe you're a leader, maaaring you're very charismatic, you're very influential, yung ganon. At saka kung kayo si King of Wands sa ngayon, Cancer, tapos meron kayo ganito mga plano, you can expect that there are people around you na willing tumulong sa inyo. Even if you don't ask for help, even if you don't reach out to people around you na tulungan kayo, may mga tao na sila na mismo ang magkukusa na mag-initiate ng tulong para sa inyo or support sa kahit ano man ang kailangan ninyo, no? Kasi kayo, very charismatic kayo. Napakalakas ng hatak ninyo, no? Napaka-magnetic ninyo, napakalakas ng hatak ninyo sa mga tao, no? Na very supportive and helpful people, no? Yung namamagnetize ninyo towards you. Kasi nga, marami din kayong natutulungan, marami din kayong nai-impluwensyahan in a good way, no, sa buhay. Kaya napakadami din ang gustong sumuporta sa inyo, no? This could also resonate with entrepreneurship, Cancer, no? Aside from being a leader, siguro meron pa kayong iniisip na mag-put up kayo ng sarili din ninyong business. Maaring on the side, gusto ninyo na meron kayong side hustle, magtatayo kayo ng home-based business or maybe online business, yung ganon. Kaya maaring dyan kayo magkakaroon ng maraming katulong, no? Merong magvo-volunteer sa inyo na aasistihan ka sa kung ano man ang iyong kailangan. So, we have 5 of Cups in reverse. So, napakaganda nito. Kasi,
magkakaroon na kayo dito ng peace of mind, no? Dito, magiging masaya na kayo, Cancer. Kasi, dati, maaring dumaan na kayo dito sa missed opportunity, dumaan kayo dito sa loss, dumaan kayo dito sa parang sadness talaga, maaring sumadsad kayo dito, no? Maybe, at some point in your life, nandun kayo sa rock bottom, no? Pero ngayon, aangat na kayo, 'di ba? You're going to to head towards success. Dito kaya napakaganda ng sitwasyon na to for you, Cancer. So, babawi kayo ngayon, no? Ito yung panahon para bumawi kayo na ang purpose ninyo ngayon is mag-succeed kayo sa buhay, no? Sa kung ano man ang endeavor na pagpopokusan na ngayon, ninyo sa ngayon. You have so much hope, no? Sa puso ninyo. That's why, mararamdaman ninyo dito na at peace kayo, no? Confident kayo na magtatagumpay kayo or pagtatagumpayan ninyo kung ano man yung balak ninyong gawin sa ngayon. So, good luck po. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Scorpio for today. We have Three of Swords in reverse. So, this is really beautiful kasi meron na kayo ngayong forgiveness. You are willing to forgive na ngayon. So, maybe, willing na kayo ngayon na tanggapin na kung ano man ang nangyari in the past, no? Happened already for some reason. Kasi nanggagaling kayo dito sa isang sitwasyon na nasaktan kayo. You were hurt, no? You were hurt sa sitwasyon na to. Maaring nabitray kayo dito, naloko kayo, pinagsinungalingan kayo, whatever the reason, no, is dito sa heartbreak na naranasan ninyo, you are moving on from that na sa ngayon, no? Willing na kayo mag-forgive, willing na kayo mag-heal dito, no? Ano na kayo, handang-handa na kayo dito to release the pain at tanggapin nyo na or tanggap nyo na sa ngayon na ganun talaga ang buhay, di ba? May mga ganitong pangyayari. Kaya, maaring tanggap nyo na yan or tatanggapin nyo na and you are ready to heal, you are ready to walk towards the healing process at handa na kayo kasi na magbagong buhay, no? You want to embrace happiness na dito at ayaw nyo nang malugmok dito sa kalungkutan, no? So, what else? We have Two of Cups. Ayan. So, this could be, yung heartbreak na to could be related to a partnership, no? Not necessarily na lover romantic partner lang dito ang medyo nagkaroon kayo ng rough patch, kundi maaaring nagkaroon kayo dito ng heartbreak, no? Kasi maaaring naloko kayo ng isang kaibigan or isang kapamilya, no? Or pwede talaga na naloko kayo dito, na cheat kayo or binitray kayo ng person ninyo. So, depende sa inyong sitwasyon, Scorpio. Just take as it resonates, ano? Iba-iba tayo ng sitwasyon. So, maybe yun na ng dahilan ng heartbreak ninyo. But, you are healing na ngayon, no? Papunta na kayo dito sa pagpapatawad, so which is really good. Sa Two of Cups naman, this is about partnership, okay? So, maaring, ang iba sa inyo dito, maaring meron, if you are single, no? Or kung nandito man kayo sa posisyon na free kayo, no? Romantically, maaring merong nandiligaw sa inyo dito, no? So, maaring merong mandiligaw or meron ng nanliligaw ang iba sa inyo dito. So, maaring meron ditong mabuo na love partnership, no? For some of you. Maari din naman na yung makikilala ninyo sa ngayon, maaring mauwi, no? Sa isang magandang pagkakaibigan, no? Maaring this one is, a soulmate, 'di ba? Na magiging best friend mo or maaaring business partner ang maaaring dumating sa buhay ninyo. So, it could be romantic, it could be not. Depende sa inyong sitwasyon. So, we have the Empress energy in reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, no, ang nararamdaman, you're feeling empty, no? You're feeling empty. Parang sa pakiramdam ninyo,
nasusuffocate na kayo sa inyong sitwasyon. And maybe talaga, no, maybe this is related to this. Maybe ito yung pinakaugat, no, yung pakiramdam ninyo ito na nai-insecure kayo, or maaaring feeling ninyo walang affection na yung person ninyo sa inyo. For some reason, maaaring merong iba, 'di ba? Maaaring ganun ang naging ganap dito. Kaya siguro feeling na kayo sa relasyon ninyo, feeling empty na kayo, parang dahil sa mga ganong nararamdaman ninyo ay, or naiobserbahan ninyo kasi siguro sa person ninyo, parang nawawalan na kayo ng amor sa person ninyo, kaya feeling empty na din kayo because you are not getting the affection, or you are not getting the attention that you are longing for, 'di ba, doon sa person ninyo. Kasi maring meron ditong nagbago, 'di ba? Maaring dati sweet-sweetan kayo, dati talaga mararamdaman mo yung concern, yung love, and eventually maybe nagbago, hindi ba? Kaya maaring pinag-aawayan yan, maaaring pinagdidiskusyonan yan, hanggang sa feeling siguro ninyo suffocated na kayo dito sa relationship, or sa samahan ninyo, no, sa pagtatrato sa iyo ng person mo. So maaring gano'n ang pinag-ugatan ng heartbreak na ito, no? So what else? So we have Page of Pentacles in reverse. Ayan, so parang ang iba din sa inyo dito siguro, this is the result of this heartbreak. Maaring masyadong parang love reading na ito, no, pero hindi. Ito lang talaga yung lumalabas na mga mensahe dito out of these energies. Kaya parang love reading ang ganap. For some of you, yung Page of Pentacles energy in reverse dito, maybe this is the result of this heartbreak. Na ngayon, parang nawalan kayo ng direksyon. Ang iba sa inyo parang nawala sa focus. Yung ganun ba, no? Maaring ang iba sa inyo nauwi sa pagiging alcoholic, nauwi sa, alam mo yun, ginagawa ninyo is very unhealthy na routine or unhealthy habits na, no? So maaring nandoon kayo kasi maaring you are super frustrated about what happened, 'di ba, sa inyong relasyon. Kaya maaring naging negative ang effect nito para sa iba sa inyo, no? So this is not going to resonate with everyone, Scorpio, so just take as it resonates, okay? But lagi ninyong tatandaan, anuman ang ganap sa buhay natin, even in the darkest circumstances, babangon at babangon tayo. Hindi ba, Scorpio? We are all resilient. Diba? Just keep your hope and faith alive. Dahil kung ano man ang nangyari dito sa inyo, sa Three of Swords energy, ano man ang nagpalungkot sa inyo, ano man ang nagpabagsak sa inyo, ano man ang sakit na naramdaman ninyo, no? With that situation, babangon at babangon ka. Okay? So just keep your hope and faith alive, at you will attract good things. You will attract good people, loving people, positive situations, okay? So doon tayo sa positive mindset lang. Now, project positive attitude as well. Positive thoughts lang ang lagi nating ilagay sa isip natin. Let's think about, let's surround our energy, ourselves with positivity. At yun ang mamamagnetize natin towards us, okay? Mawawala na yan. Eventually, yung mga problema na yan, kung ano man ang nagdulot sa inyo ng mga masasakit na pangyayari, or na naramdaman ninyo, eventually, that will be replaced with happiness. Kapit lang, laban lang sa buhay. Never despair. Never lose hope. Okay? Dahil habang may buhay, diba, may pag-asa. At saka parte lang ito ng life's journey ninyo, no? And this is for your highest good. You will realize na after this, kapag nalampasan nyo na to, nag-heal na kayo, you will realize that you are stronger than what you think, no? Mas magiging resilient ka, mas magiging matagumpay ka, mas magiging matatag na ang inyong kalooban, okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces. Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Pisces. O na mensahe po ninyo ay lovers. Ayan. So, this is love, no? In the air for some of you. Lalo-lalo na if you are single.
And if you are in an established relationship, there will be more affection siguro, there will be more love, no, care na mararamdaman kayo dito, Pisces, from your person. Maaring kung nasa established relationship na kayo, maybe you're going to be more loving, more passionate with each other, mas maraming oras na siguro ang ibibigay sa inyo ng inyong person sa ngayon. Posible din na meron ng usapin dito ng pagpapakasal, maaring meron ditong discussion regarding wedding details din, maaaring ganun, or may proposal, no, for some of you. If you are single and if you are looking for love, this is the time also na maaaring makilala mo na ngayon ang inyong potential na maging jowa ninyo, no? Maaring someone is going to ask you out on a date dito, maari din na mayroong ipapakilala sa inyo ang common friend ninyo, yung gano'n, no, na potential, no, na maging jowa ninyo. So, good luck to that. So, what else? We have Six of Swords energy. So, dito naman sa Six of Swords, this is also a beautiful energy. Kasi ang iba sa inyo dito, nanggagaling siguro kayo sa isang masalimuot na sitwasyon. Nanggagaling kayo dito sa isang sitwasyon wherein nasaktan kayo, no? Maaring sitwasyon na very unhealthy na sa inyo. Parang nag-effort kayo, nagtyaga kayo sa sitwasyon na to, pero parang wala parang wala ng pag-asa, kumbaga na mabago pa for the better, kaya you are going to decide to leave that situation, no? So there's going to be a moving on dito, no? You are going to move on with your life. You are leaving behind you whatever this situation is na very unhealthy na sa inyo. Hindi na to nakakatuwa, hindi na to nakakatulong sa inyong soul's growth, hindi na to nagdudulot ng magandang sitwasyon man lang sa buhay ninyo, kaya you are going to decide to leave, no? So there could be relocation dito, there's travel involved dito for some of you, so talagang definitely meron ditong physical movement, no, Pisces, for some of you. So, we have Seven of Wands in reverse. Ayan. So, napagod kayo, no? Kaya kayo aalis sa sitwasyon na to. Whatever this is, no? Since we have the Lover's energy, for some of you, this could be love or romantic relationship, no? Na iiwanan ninyo. For others of you, maaaring sa trabaho to, career ninyo, ganon, ang iiwanan ninyong sitwasyon, no? So, but for some of you dito, for most of you siguro, no, na makikinig sa reading na to, maybe it is you're coming from a unhealthy relationship na, no? Maybe you're dealing with a toxic person, yung ganon dito. So, napagod kayo dito, no? Napagod kayo, you're giving up sa sitwasyon na to. So, you're giving up sa relationship ninyo or yung person ninyo, no? I-give up nyo na to. Parang sasabihin ninyo na wala na tong, this is hopeless, no? Wala nang pag-asa, kaya might as well, you know, iwanan na, no? Kasi siguro matagal kayong nagpasensya dito matagal kayong nagpasensya, you dealt with it for a long time, no? You've tried to be very patient, pero parang wala, no? Wala talagang pag-asang magbago or walang pag-asang maayos ang inyong sitwasyon. That's why napagod kayo and you have reached this point wherein iisipin nyo na lang kung ano din naman ang ikakabuti ng inyong sarili. Kasi where you are heading here, no, sa Six of Swords energy, kung saan kayo papunta, that is where you're going to find your happiness, no, your contentment, your peace, most importantly, and your safety. So, good luck to you, Pisces. But of course, this is not going to resonate with everyone, okay? This is a general reading, so this is not going to resonate with everyone. Just take as it resonates, okay? Thank you. So, we have Five of Swords energy. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, look at that. You are definitely going to move on, pero maaaring ang iba naman sa inyo dito ay makikipag-reconcile, no? So, maaaring eventually, no, pag lumayo ka na, di ba kapag lumayo ka na, iniwan mo na ang kung sino man, saka lang nila, di ba, na-realize, no, kung gaano ka pala kahalaga sa kanila. Maaaring ganang ang ganap dito. Kaya there is some of you dito na maaaring sundan kayo ng person ninyo if this is a relationship, ano, na issue.
maaring sundan kayo or maaring mag-try ito muli na kontakin kayo, 'di ba? Humingi ng another chance, and because maaring sa pag-alis mo sa physical physical na pag-alis ninyo sa site niya, ay maaring doon niya talaga naisip na bakit, 'di ba? Bakit niya hinayaan na makaalis kayo, na iwanan ninyo siya. Kaya maaring may makikipagbalikan dito. Maaring hihingi ng another chance dito sa inyo kung sino man itong iiwanan ninyo, no? But some of you, totally wala na. Magsasara talaga kayo ng pinto dito, no? Yan yung sinasabi dito, no? Moving on, no? And there is also reconciliation. So, that could be different scenario ng different Pisces na nag-group, no? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.